Meron kasing aktwal na mga pangyayari sa mga hawak kong kaso bilang criminal lawyer. May mga iba, Senator, na kunyari napadaan lang, may raid, dinampot na sila. Yung iba nakiosyoso lang, may krimen, dinampot na sila. May iba naman na basta na lang hinuhuli dahil naisama sila sa grupo na hindi naman sila kasama talaga sa krimen. Ano ang iyong opinion nito, sir? Alam nyo, ako ay naging pulis din, no? Yes, sir. Minsan, may nangyayari talaga yan na at the heat of the moment, yung may commotion, pag-aresto nyo dyan sa scene of the crime, andon sila. So, normal talaga yan na sila ay dadamputin at dadalhin sa estasyon for questioning. At kapag nalaman naman natin, after questioning, no, initial questioning, nalaman naman natin na ito pala ay napadaan lang dyan sa lugar, ito pala ay hindi kasama sa nangyayaring krimen, then by all means, you have to release them. Ganun dapat. Hindi yung por kinahuli mo na, tuluyan mo na lang. Hindi po dapat ganun ang pag-implementa ng batas. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan. Abogado ng bayan. Magandang araw mga kaibigan. Narito naman po tayo sa inyong paboritong programa sa araw na to. Ako po muli si Attorney Hayes, ang inyong abogado ng bayan. At sa araw na ito, meron tayong napaka-espesyal na bisita. Super special of all the visitors that we had. Siya po ay 3 dekadang senador. Siya po ay panglima sa national polls at nakuha po niya ang more than 19 million votes. At siya din po ay nagkaroon ng master's, PhD at ang dami pa niyang mga nakuhang mga awards. Siya din po ang pinaka-successful na member ng Sinagtala class of 1986 ng PMA. Siya din po ang dating Chief PNP sa dating administrasyon. Mga kaibigan, siya din po ang current committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ladies and gentlemen, ipakilala ko na po sa inyo, excited na ako, ang ating senador ng bayan. Kasi abogado ng bayan to, kaya senador ng bayan, nangangalaga ng bayan. Ang sabi nga nila, itaga mo sa bato. Ladies and gentlemen, Senator Ronald Bato de la Rosa. Hello, Senator. Hello, Atty. Hayes. And hello sa ating mga subaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Oo, Senator, magandang araw. Sobrang excited kami dahil pinaunlakan mo ang aming panayam sa araw na ito. Ako rin ay nagpapasalamat at binigyan niya ako ng tsansa na makapagsalita at malaman ng taong bayan yung mga saloobin natin on particular issues na napaka-importante sa panahong ito. Senator, meron kasing mga pangyayari ngayon sa ating bansa na ang ibang mga kababayan natin ay dahil hindi sila ang biktima, hindi nila alam. Pero sa mga biktima, sa pamilya, sa mga relatives at mga nakakaalam, gusto nilang maliwanagan sa puntong ito. Kami kasi, Senator, ay believe na believe sa iyong bilang ikaw ay committee sa maraming pagkakataon, ikaw ay nagsilbi sa bayan. At ito kasing parte na ito, Senator, sobrang nakakaapekto sa maraming mga kababayan natin. Ang una naming tanong kasi, Senator, bilang nagsilbi sa bansa at naging former PNP chief ka, meron kasing mga pangyayari ngayon na yung mga pulis natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, basta na lang dumadampot ng mga tao na mga inosente para lang magkaroon sila ng sinasabing nahuli nila. Senator, anong masabi mo dito? Kung yan ay totoo nangyayari, napakasamang pangyayari yan.
The police is there to serve and protect the people and not to oppress the people. Kung yan ay ginagawa nila, that's a blatant form of oppression. Sa anong dahilan ka hinuhuli, inaaresto, wala ka palang kasalanan? Ay napakamali po niyan. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating society. Meron kasing aktual na mga pangyayari sa mga hawak kong kaso bilang criminal lawyer. May mga iba, Senator, na kunyari, napadaan lang, may raid, dinampot na sila. Yung iba nakiosyoso lang, may krimen, dinampot na sila. May iba naman na basta na lang hinuhuli dahil naisama sila sa grupo na hindi naman sila kasama talaga sa krimen. Ano ang iyong opinion nito, sir? Alam nyo, ako ay naging pulis din, no? Yes, sir. Minsan, may nangyayari talaga yan na at the heat of the moment, yung may commotion, pag-aristo nyo dyan sa scene of the crime, andoon sila. So, normal talaga yan na sila ay dadamputin at dadalhin sa estasyon for questioning. At kapag nalaman naman natin, after questioning, no, initial questioning, nalaman naman natin na ito pala ay napadaan lang dyan sa lugar, ito pala ay hindi kasama sa nangyayaring krimen, then by all means, you have to release them. You have to be fair and just to these people. Ganun dapat. Hindi yung porke nahuli mo na, tuluyan mo na lang. So, you cannot correct a mistake by making another mistake. Di ba? Yung pagkahuli nga sa kanya doon is a mistake. Ngayon, tutuluyan mo pang kaso, that's another mistake. So, hindi po dapat ganun ang pag-implementa ng batas. Naging uso na rin kasi ngayon ang tinatawag na amin laya. Pinapaamin ng krimen ang mga taong inosente at sinasabihan, maliit lang naman na krimen to, lalaya ka rin, palalayain ka rin. So, aamin ka ngayon, papiyansa ka, lalaya ka. Tapos ang usapan, hindi ka naaabot sa korte, hindi ka nakukuha ng abogado, di ka nagagastos. So, itong mga taong to, Senator, no, ay talagang mapipilitan na lang silang aamin. Kasi sinasabihan naman silang lalaya, ilang araw lang, lalaya ka na, mabilis lang yun. Dahil sa takot, dahil sa walang pera, dahil sa hirap nila sa buhay, talaga na lang umuoo sila. Senator, ano masabi mo dito? Minsan masasabi mo na ang hustisya ay para sa mayayaman lamang. Oo. Ang hustisya ay hindi para sa mga mahihirap. Parang ganun ang frustration na nararamdaman ko kapag ganun ang nangyayari sa ating mga kababayan. You can just imagine kung ako yung nahuli, well, for practicality's sake, talagang pwedeng mangyari yan na ay para wala ng gulo, wala ng gasto, aminin ko lang ito. Sabi naman ni Chief, ilalaya kagad ako pag inamin ko. Pero alam nyo, maliit na bagay lang yan sa iyo ngayon. Pero kung hahayaan natin yan na ang mali ay ating kinukonsinte, by admitting, alam mo naman hindi, wala kang kasalanan, ina-admit mo lang kagad dahil gusto mo na makauwi, ay napakamali po niyan. Mali po yan. So, sometimes it takes two to tango. Kailangan talaga sa ating mga kababayan manindigan para sa tama. Hindi tayo dapat hindi natin i-compromise yung tama sa mali. Kailangan manindigan tayo. Kung yan ay mali talaga yan. Pag yan tama talaga yan dapat. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang gustong sabihin ng Senator ay kahit sinabihan kayong aamin kayo pero lalaya kayo later, ay dapat pa rin manindigan kayo na mali sila, hindi kayo kasama sa krimen, hindi kayo dapat aamin. At kung kailangang ipaglaban mo yung karapatan mo, ipaglaban mo. 'Di ba, Senator, no? Well, Kasi dapat talaga because kung ganun na lang palagi mentalidad natin ay we are cultivating the culture of injustice. Kapag ganun, kailangan okay lang sa'yo nga, nangyari sa'yo yan. Imaginin mo, kapag darating ang panahon na yung anak mo, ganun din ang mangyayari. Hindi ka pa masasaktan para sa anak mo. Ganun pa rin nangyari. Anong nangyari sa'yo ngayon, nangyayari sa anak mo dahil ngayon hindi mo pinaglalaban ang tama. totoo ba
na merong accomplishment ang isang pulis, dapat marami siyang huli. At ito daw ang naging dahilan na itong mga pulis na to napilitan na lang na manghuli ng kahit sino para may accomplishment. Tama po ba yun, Senator? Well, hindi po tama yan. Hindi po tama yan. Ako'y nagiging police for the longest time. Naging chief PNP ako at hanggang nag-retire ako. I never made that as a policy na manghuli kayo na manghuli dyan kahit hindi dapat hulihin ninyo para maka-accomplishment tayo at tataas yung rating natin. Mali po yan. Hindi po yan katanggap-tanggap. Basta, as far as I'm concerned, hindi ko ginawang batayan yan sa aking pag-judge sa aking mga units, subordinate units, sa kanilang performance. In fact, that's a negative. Negative pa nga dapat yan sa kanila, di ba? Kung Correct. huli ka ng huli, yun pala'y walang kasalanan yung tao, hinuhuli mo, you're violating the law yourself. Yung number of arrest, tinitingnan rin yan as far as performance is concerned. Correct, sir. Pero yung tama na arrest, alangan naman, bibigyan mo ng puntos yung arrest na illegal arrest na pala yun. Arbitrary detention na pala yung ginagawa ng pulis mo. So dapat nga, mas negative sa kanila yun. Sila dapat mananagot. Dahil meron naman tayong internal disciplinary mechanism na pinapairal sa PNP. Kapag malaman natin yan na mali yung ginagawa nila, dapat mananagot sila. So, totoo yun, Senator, na pag maraming huli, marami kang accomplishment. Tama po, Senator. Well, as I've said, yung performance ng pulis, kasi kung wala ka ring huli na pulis, wala ka ring ginagawa. Di ba? Yan yung basihan yan eh. Mataas ang criminality sa lugar mo. Wala kang huli. Wala kang huli. So, ibig sabihin, patulog-tulog ka sa iyong trabaho. So, yan ang nangyayari ngayon. Pero, as I have said, we are not after quantity. Quality dapat. Yung totoo. Sino bang commander na kinukondon niya yung mga tao niya na manghuli kayo kahit hindi dapat hulihin para tataas lang yung ating number of arrest. Hindi naman yan. It defeats the purpose. It defeats the purpose. Pero sir, totoo din ba na itong mga chief of police ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas ay meron silang quota para masabing accomplished din yung kanilang jurisdiction, yung kanilang territory? Well, I don't think may kuta na siniset ang higher headquarters. Ang alam ko, sa pagkakaalam ko, never ako nagsiset ng kuta. At saka yung mga sinusundan ko ng mga chief PNP noon, alam ko, walang kuta na siniset ang headquarters ng Philippine National Police. Yung kuta-kuta na yan, mga kuwan na yan, yung kwentong kwentong barbero na lang yan, yung mga lumalabas niyan na kuta-kuta. Dahil, bakit ka magsisit ng kuta kung ang gusto mo performance? Yung totoong performance. Hindi yung magsisit ka ng kuta na isakripisyo mo yung rights ng tao. Correct. Mali po yun. Mali talaga. Pero Senator, no, itong mga parte ng meron talaga silang binabantayan na peace and order para sa kaayusan at katahimikan ng isang lugar, kung doon sila na-assign, hindi po ba pwedeng magiging parte din ito sa kanilang accomplishment? Kailangan ba talaga may mahuli sila para masabi nating may accomplishment ka? Kasi syempre may mga targets din sila, Senator, no? Walang target na sinasabi, no? Ganito lang yan. Kung ang lugar mo, halimbawa isang police station, mataas ang crime rate ng lugar mo. Tapos zero ang arrest mo, wala kang aresto. Ibig sabihin, you are not performing your job. You are not implementing the law. Wala kang ginagawa sa krimen na nangyayari sa kapaligiran mo. So, kailangan talaga hulihin mo yung dapat hulihin. Hindi manghuli ka ng hindi dapat hulihin. Dapat ganun ang ating batayan. So, Senator, ano ang maa-advise mo dito sa mga pulis na nagbibigay talaga ng kahinaan ng loob, kaawa-awang sitwasyon ng mga taong biktima lang kasi sila ay inosente at dinadampot lang sila for the sake of accomplishment nitong mga pulis? Anong masasabi mo sa kanila, sir? Yung mga pulis na yan ang sinasabi ko, mga pulis na walang kwenta. Walang kwenta ang pulis yan. Dapat ibalik yan sa training school at i-retrain yan
sa dapat na training, lalong-lalo na sa police operational procedure, kung paano sila mag-effect ng arrest, kung sinong dapat arestuhin. Dapat dyan, dadaan sila sa tamang training. Ibalik yan sa training school yung ganong klase mga polis. Sa akin talaga, walang kwentang polis yan. Nakakahiya yan sa mga kapwa natin polis na religiously nag-perform ng kanilang mandato. That's unfair sa kanila. Correct. Dahil nadadamay yung mga matitinong pulis sa masasamang pulis. Buong PNP kasi nakita mo na ang overview nito as a whole because you were once the chief PNP. Ano ang maisuggest mo, sir, sa current situation na ito sa Pilipinas, sa buong kapulisan natin, ano ang dapat ma-improve at ma-develop para mas maging epektibo ang mga pulis ngayon? Kailangan talagang i-impart ng husto yung moral and ethical standard sa bawat pulis. Kasi pag nawala na yan, yung moral and ethical standard, ay dyan nagsisimula na yung mali pala ay nagiging tama. Kung mini-maintain mo yan palagi, kailangan talaga from the top of the chain of command of the Philippine National Police down the line, dapat ang mailagay ng mga opisyal dyan ay pawang matitino at yung kanilang reputasyon ay hindi questionable. Para yung ethical standard, moral and ethical standard ng PNP organization ay ma-maintain. How to do that? Well, meron tayong ginagawa noon pa na every week, no? Weekly, ginagawa natin yan. Every Monday morning, after flag raising, talk to the men, i-remind sila palagi. That's one way of setting the standard. That's one way of reminding them always of the standard that we have to maintain. Kasi kung wala nang gano'n, hindi mo na kinakausap mga tao mo, very loose yung management sa mga tao, very loose ang supervision mo, yung mga ginagawa nilang mali, akala nila tama na yon at hanggang sa umabo sa yung una nangungurap lang sila ng mga 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Hindi mo kaagad nasita dahil pabaya ka as the commander, hindi mo sila sinita. Hanggang sa aabot na ng milyon-milyon na yung kinukurap na mga tao na yan, magiging sindikato na yung mga pulis mo, hindi mo na sila masisita dahil masyado na silang powerful dahil marami na silang pera. Talaga kagaya nung nangyari ng mga dati yung mga ninja cops na kinatatakutan na ng kailang kapwa pulis na hindi na sila masisita dahil very powerful sila, maraming pera, marami na silang hawak ng mga connections, no? Kahit kanino sila nakakonect. So, dapat talaga you nip it from the bud. Senator, itong pataas na ng pataas ang krimen ngayon sa sinasabi nating false accusation at saka meron ding na bumabalik na tanim droga na bilang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, paano kaya natin pwedeng umpisahan na maibalik natin ang kahusayan ng ating sistema dito, Senator? Kasi dumadami na naman ang nakafile sa court tungkol dito, no? False accusation, kawawa. Tiningnan lang yung motor sa likod, yung anong tawag nito, yung compartment sa likod, yung pala may nilagay ng droga. So may mga kliyente din kaming gano'n na pinapara na lang pagkatapos sinuksok sa bulsa. So ito yung mga false accusation dahil di naman talaga totoo. Senator, bilang committee sa Peace and Order and Dangerous Drugs, baka mas malaki ang impact na maibigay mong advice sa ating mga kapulisan dito. Alam ko, yung PNP leadership, hindi naman nagkukulang yan sila sa pag-advise sa kanilang mga tauhan, no? But then again, being the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang aking payo palagi sa ating kapulisan ay huwag niyo dungisan yung tsapa na nakalagay sa inyong dibdib. Keep it shining. Keep it shining by doing what is right. Huwag ninyong dungisan dahil yung tsapa na yan ay napakalaking responsibilidad yan na nakaatang sa yung dibdib. Ayusin yung trabaho ninyo. At ako naman, kung yung mga ganong klaseng complaint, you can write my committee, address to my committee, any complaint about that because we can hear those cases here
para malaman natin kung anong dapat gawin para dyan sa mga pangyayaring yan. I understand kung saan ka nagaling, ano yung kuan mo, ano yung pinaghugutan mo ng complaint. Pero sometimes din, alam mo, kuan na alibay din yung tinaniman lang ako, pero actually, I've been there. Diba? Marami rin tayong mga kababayan na gumawa ng violation ng batas at as a defense, pinagmumukha lang masama ang ating kapulisan. Meron din. We must be wary about that. There are always two sides of the coin, no? Yes, Your Honor. There are always two sides of the coin. But then again, hindi ko sinasabing hindi nangyari yan. Alam ko nangyayari yan, kaya we have to address that situation. You can write my committee kung may mga ganong klaseng problema. May mga drug-related cases, may rape dahil nakadroga yung gumawa, may kidnapping dahil nakadroga yung gumawa o gusto niyang kumuha ng maraming pera. In connection ito sa mga droga na nagdodroga sila. At ngayon, kitang-kita, lalo na sa Mindanao, ang dami-dami na namang lumalabas na mga tumitira na naman ng droga ngayon. So ngayon, kami, gusto din namin talagang ibalik ang tukhang senator. At ikaw naman talaga ang aming idolo para dito. Hindi sinasabi na tukhang mamamatay tao or may pinapatay. Tukhang para kailangan sundan at baguhin yung taong nagdodroga, hindi patay, no? Kasi iba ang tingin nila sa tukhang may pinapatay, hindi po ganon. Ang ibig sabihin, tukhang dahil gusto mong katukin at baguhin ang isang taong nagdodroga para hindi na siya bumalik sa bisyong yun. Pero nung natigil ang tukhang senator, dumadami na naman. Yung sabi nga sa isang lugar sa Mindanao, para ka na lang bumibili ng candy sa tindahan. Senator, may chance pa bang maibalik natin ang tukhang? Well, that's a very sad reality. Yung pag-resurgence ng drug problem sa ating bansa. Sa totoo lang, wala pa akong nakausap na isang local chief executive, mabarangay kapitan man, mamayor man, na nakausap ko, mag-gobernur man, na nagsabi na wala nang problema nila sa droga. Ang palagi sinasabi sa akin is, Sir, andyan na naman sila, bumabalik na naman sila, ay sana ibalik yung tukhang, mga ganon-ganon. But let us accept the fact that as a senator, yung aking limitado lang yung aking capacity, yung aking involvement dyan sa drug problem. Hanggang dito lang ako sa policy making, sa paggawa ng batas, at saka sa aking oversight functions over the PDEA, over the NBI, and other law enforcement agencies na nag-implement ng anti-drug law. So, talaga lahat yan ay sa Malacanang nagagaling, lahat ng implementasyon ng batas. It's a matter of implementation of Pero the kung law. gugustuhin mo, sir, gusto mo bang maibalik ang tukhang? Well, by all means. By all means. That's my... Nakita naman natin yung result noon, di ba? Nung in-implement natin yung Uplan Tukhang, 1.6 million ang nag-surrender sa buong Pilipinas at nahuli tayo mga 130,000 na mga violators. Punong-puno yung ating mga kulungan dahil doon. At after that, yung mga nahuli na yun, hindi naman yun. Pag sinabi tukhang kasi, connotation lang, patay ka agad eh. What about nung 130,000 na nakakulong sa prisuhan? Buhay man yun lahat. Yes. So, how I wish, i-continue natin yung programa na yun dahil talagang noon talaga, makikita mo talaga yung impact niya sa peace and order. Dahil yung criminality is always closely tied up with the drug problem. Pag mataas ang drug problem mo, tataas ang kriminalidad. Tama po. Dahil yung tao na under the influence of drugs, yan ang palaging gumagawa ng krimen. Wala silang iniisip, kundi puro gawa na lang ng krimen. So, very closely associated yung drugs and crime. Palagi yan. So, when you attack drugs, you are also attacking the crime situation. So, pag bumaba ang drug problem, bababa. You expect bababa rin ang crime rate ng inyong lugar. Sigurado yan.
Senator, ito lang, kasi alam naman natin na ang korte natin, hindi ganun kabilis ang sistema talaga ng paglilitis. So kung ang isang tao ay nabilanggo siya or nahuli siya dahil meron siyang koneksyon sa droga, ang ibig sabihin nun, hindi agad-agad mailabas o hindi agad-agad matapos ang kaso. Sa katatapos lang na SONA ni President PBBM, sinabi niya drug conviction rate is 79%. Ibig sabihin, nahatulan or nailabas, na-dismiss yung kaso, ang ibig sabihin 79% daw. Pero conviction yung sinabi niya. Ibig sabihin, nahatulang guilty. Ano kaya ang basihan niya, Senator, sa 79%? Anong taon kaya nagsimula yung drug case na ito? I don't know. Hindi mo We alam. have to ask them about that data. Marami kasi. They are the ones holding that data. So, karapat dapat lang na they have to defend that statement. They have to defend that data. Kung saan nanggaling yan, anong time frame, at Correct. 79% is very high. Correct. Very high, very high. Correct. Senator, iniisip kasi ng mga taong bayan, anong 79% drug conviction rate? Anong taon kaya ito nagsimula? Baka year 2000 pa ito, tapos 2024 na ngayon. So, hindi natin alam dahil hindi klaro. So, parang gustong malaman ng taong bayan, saan nga ba galing yung 79%? So, wala tayong data doon, Senator. Wala. Sa katatapos lang na SONA ni President BBM pa rin, ang nakikita namin doon, sinabi niya total ban of Pogo. Mga kaibigan, ang Pogo naman talaga, initially hindi naman talaga siya illegal. Legal yan, may license nga eh. Pero may mga taong gumagawa ng mga illegal na nagtrabaho sa Pogo, kaya na-relate na lang siya sa Pogo. Ngayon, sinabi niya kasi total ban. May connection ba ito sa droga, Senator? Dahil ikaw din po isa sa committee ng Peace and Order and Dangerous Drugs. Ito ba may connection doon? Or bakit kaya total ban? Bakit hindi na lang iiwan ang mga legal at ang mga illegal lang ang tanggalin? Well, siguro on that particular issue, no, siguro napuno na yung ating Pangulo sa mga nangyayari ngayon na mga krimen na involved yung mga taga-Pogo. So, mahirap na kasi ngayon i-distinguish yung legal at saka illegal dahil palipat-lipat na yung mga tao din eh. Palipat yung illegal, minsan yung legal, meron din sila mga branches na illegal. Ito sila legal dahil may papilis, pero meron silang operations din na hindi covered nung papilis na yan. So, siguro, napuno na ating Pangulo, kaya sabi niya, total ban. Ako naman, initially, I was treating that problem as just a public safety, public order issue. So, ang treatment ko noon is, kung i-ban yung Pogo, pwede siguro bigyan ng 1 year or 2 years para mag-scale down sa kanilang operation. That's my initial approach. Pero nung lumaki yung mga problema from mere public order concern, it has elevated itself into a national security concern. Ibang usapan na ito. Sabi ko, okay na kung i-ban right away ang Pogo. Pwede bang malaman ng taong bayan anong klaseng ama at asawa si Senator Bato? Ay, ako'y mapagmahal. Mapagmahal ako na asawa, mapagmahal ako na ama, mapagmahal ako na lolo sa aking mga apo. Talagang meron na kaming kasabihan sa Bisaya na kung ano yung deprivation mo nung maliit ka, ngayong kaya mo ng punan yung deprivation niyan, dapat huwag mong ipa-experience sa iyong mga anak o sa iyong mga apo. So ano yung kahirapan, deprivity, how do you term that, na dinaranas ko, ay dapat hindi yan maranasan ng aking mga anak at mga apo. So, ganun na lagi yung pagsusumikap na maalagaan yung aking mga anak at mga apo. Dito naman sa katrabaho mo, Senator, sa iyong opisina, dito sa Senado, ano naman ang nila? Natatakot ba ang mga kasamahan mo dito sa trabaho, yung mga nagtatrabaho para sa iyo? Ano yung... Wala pong halong takot dito. Puro pagmamahalan dito, respect, love and respect within the office. Mahal ko yung mga tao ko. Ako naman, minamahal nila at nirespeto nila bilang their boss. So, yun po, we work under the
within the environment that is characterized by love and respect. Pero ito, Senator, maraming tanong ang ating mga kababayan. Ang sabi nila, saan nga ba daw galing ang Bato na nickname ni Senator Bato de la Rosa? Nung pag-graduate ko ng PMA, nag-training ko ng Scout Ranger. Pag-graduate ko, masyado malaki yung katawan ko. Batong-bato yung katawan ko. Pag-report ko doon sa aking first assignment doon sa Camp Katitipan, Davao City, binansagan kagad na akong bato dahil parang bato yung katawan ko. At yun ay na-carry over na dahil ako ay taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Yung aking barangay is Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. So, May carry over na. correlation. So, yun na. Ngayon, hindi ko kilala Senator De La Rosa, kundi Senator Bato na pagkakilala sa akin ngayon. Pero Senator, ito saan ba talaga Bato si Senator Bato? Ay, ako'y bato sa mga kriminal. Ako'y bato sa mga masasama ang loob. Ako'y bato doon sa mga oppressor, lalong-lalo na yung mga power tripping na tao. Diyan ako galit na galit. Pero ako'y may pusong mamon pagdating doon sa mga kinakawawa na tao. Ako may pusong mamon doon sa mga naagrabyado, lalong-lalo na yung the poor, the powerless, and the marginalized people. Marami ang nangangailangan ng tulad mo na magserbisyo sa ating bansa. Yung may paninindigan at alam kung paano tugisin ang mga kriminal. Ano ang masasabi mo sa panghuling pananalita, Senator, para sa lahat, sa pulis, sa kapulisan, sa mga taong inosente, at sa taong mga kriminal at may ginagawa talagang masama? Well, ito lang para sa inyong lahat. Sa lahat-lahat na. Remember, yung hustisya natin dito sa lupa ay temporaryo lamang yan. If you cannot get justice here on earth, you will surely get that justice in heaven. For all we know, God is watching us. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw ay alam niya ng Panginoon at siya ang maghuhusga sa atin pagdating ng araw. Kaya habang tayo'y buhay at binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magserbisyo, gamitin natin ito sa mabuting paraan. Magserbisyo tayo ng mabuti, huwag tayo gumawa ng masama. Kasi pagdating ng araw, tayo mananagot sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Senator. At sa ating mga kababayan, tandaan po natin sa ating mga kapulisan at sa lahat ng ating mga nagserbisyo sa bayan. Ang sabi na Senator Bato, moral and ethical standards must be raised always by our police officers. At kailangan meron tayong disiplina at dignidad sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood sa inyong paboritong programa. Ako po muli si Attorney Hayes. Ito po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan.